pinuprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Lalaki, hinostage ang kanyang tiyahin sa Iloilo. Maaksyong tagpo. Tutukan. Dalawang pasahero ng MRT nagsapakan sa loob mismo ng tren. Nagkapikunan daw dahil siksikan. Kung dati mga binipiratang DVD, ngayon pati mga pirated computer software, hindi na rin tatantanan ng OMB. Pag-atake ng North Korea sa South Korea, inundi na ng Amerika at iba pang bansa. Pilipinas, malalagay ba sa alanganin sakaling magkagera? Baka tumataya sa loto. Ano kaya ang gagawin sakaling tamaan ang 620 million jackpot? Kapaskuhan, magiging maulan. Mga mura at kakaibang panregalo sa Pasko, mabibili sa kabubukas lang na Noel Bazaar sa World Trade Center. Prince William at Kate Middleton may napili ng petsa ng kasal. Isusuot na gown ng bride. Usap-usapan. At Jeneline Mercado, inabahan daw sa mga daring na eksena sa pelikula kahit pa ka-eksena ang boyfriend na si Dennis Trillo. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, isang lalaki ang nang hostage sa kanya mismong tiyahin sa Iloilo kaninang madaling araw. Naging tensyonado ang negosasyon, armado kasi ang suspect, binaril pa nga niya ang unang rumespondeng tanod. Ang maaaksyong takbo sa pagtutok na ito ni Jennifer Muñez ng GMA Iloilo. Alas 2 kaninang madaling araw, sumama ang GMA News team sa pagresponde ng mga tanod, pulis at SWAT sa isang hostage-taking incident sa barangay Habog-Habog, Molo. Mataas na ang tensyon nang dumating kami sa lugar. Armado ng isang kalibreng 38 baril. Hawak pa rin ang suspect na si Winston Sore ang kanyang tiyahin. Isang talod na rin ang binaril ni Sore nang pasukin daw nito ang bahay sa pagtatangkang pumagitna sa sitwasyon. Hindi nyo ko pagkwana kay wala kuya sala. Iya, may pito pa ko kabilog ng bata mo. Sila niya na. Tigil istorya sa suli si mama bala nagang doon nagaliwasa. Nagit bala kay masakit man mo kay base guro man si mama malagyo man. Pagka ano yun, gulpi lang sa nagpalupok sa moto din naglagan kami din. Sa kabila ng banta, negosasyon pa rin ang piniling direksyon ng mga otoridad. Kasabay ng pakiusap na pakawalan na ng suspect ang biktima at isuko ang kanyang baril. Tiniyak ng mga pulis na hindi sasaktan si Sore. Pagkalipas ng 2 oras, nakatakas ang hostage. Doon na pinlano kung paano papasukin ang hostage taker sa loob ng bahay. Para palamigin ang sitwasyon, pinayagan ng mga otoridad na makalapit ang asawa sa hostage taker. Nang mag-umaga na, pinasok na nito ang kanyang asawa kasabay ang pagmamakaawa na sumuko na ito. Doon na nakatsyempo ang mga otoridad. Sige na. Ayaw na siya sa kwadwa kamot. Ayaw. Nadisarmahan ang hostage taker at tuluyang naaresto. Ayaw-yawan mo kami proti tungkod nga wala naman sing pressure sa amon kaya ang 3 ka hostage na kagwa na. Sisling ko la pressure so take time ta. Ululuan taging ululuan hasta nga makuha nato ng iyang simpatiya. Sige. Hindi lang kami matando ka. Pawisan at nanginginig ng lumabas sa bahay ang suspect. Agad itong isinakay sa patrol car at dinala sa police station. Base sa inisyal na investigasyon, maaaring away mag-asawa raw ang dahilan ng biglang pag-alboroto ng suspect. Patong-patong na kaso na ang ihinahandang isampa ng pulisya laban sa kanya. So laban-laban sa tanod namon may direct assault upon an agent person. In authority siya with frustrated homicide siguro tukon di takabalo kun ano ang iyang damage. Mula rito sa Iloilo City, Jennifer Muñez, nakatutok 24 oras.
Hindi lang mga pinipiratang pelikula na nasa mga DVD ang target ngayon ng Optical Media Board o OMB. Pati yung pong mga pinirata o pirated na mga computer software, hindi na rin tatantanon. May nasample lang kanina, isang kumpanya sa Ortigas, nakatutok sa Emid Sumangil. Kung dati-dati, sumesentro ang mga inilulunsad na operasyon ng Optical Media Board o OMB laban sa pagawaan at malaganap na bentahan ng mga piniratang DVD sa loob at labas ng Metro Manila. Ngayon, pati mga pirated computer software na umunay ginagamit sa malalaking kumpanya na nakabase ang operasyon sa mga Central Business District sa Metro Manila, bibirahin na ng OMB. Kaninang umaga, unang sinampulan ng OMB ang tanggapan ng isang malaking kumpanya na nag-oopisina sa Ortigas Center sa Pasig City. Batay sa impormasyong natanggap ng Pilipinas Anti-Piracy Team na binubuo ng PNP, NBI at OMB, hindi raw tumatalima sa batas at gumagamit umano ng mga piniratang software ang kumpanya para sa kanilang operasyon. Under dun sa contract nila with that software developer, kasi once you install that, diba meron dun yung mahabang kontrata and you have to agree to that. The end user's license agreement, nakasulat dun na you can only use it for a specific computer, hindi sa lahat. Sa kanilang inspection, higit sa 20 desktop computer ng kumpanyang ito ang lumitaw na kinabitan ng unregistered o pirated software. Ayon sa OMB, mahigit 60% ang antas ng software piracy sa Pilipinas. Masyado raw mataas, kaya't lubos daw na naapektuhan ng ekonomiya sa paraang umiiwas na mga investor na maglagak ng negosyo sa bansa. Humarap sa GMA News ang financial advisor ng kumpanyang tinarget ng Anti-Piracy Team. Handa raw silang harapin ang kaso at makikipagtulungan din daw sila sa gobyerno. I think this is a good move on the part of the government to require compliance on anti-piracy. Ito ang unang operasyon ng Anti-Piracy Team para buwagin ang sindikatong nasa likod ng software piracy. Nangako sila sa publiko na hindi ito ningas kugon at ang lahat ng kanilang operasyon lehitimo at hindi raw kayang sanggain ng sinumang padrino. Legitimize all your software. Maging fair naman tayo dun sa gumagamit ng legitimate. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Bukod sa mga botya o double dead na karne, binabantayan na rin ng mga otoridad ang pagbibenta ng processed meat. Tulad po yan ng tosino at longganisa sa mga palengke. Para raw makatiyak na ligtas sa inyong bibilhin, mas mainam daw kung may label o tatak ang inyong bibilhin. Mula sa Novaliches sa Quezon City, nakatutok live si Steve Dailisan. Steve. Tama ka dyan, Mel. Hindi na nga lang basta mga botsa o mga double dead meat yung pinakababantay ng mga otoridad, kundi yung mga processed meat, lalo't nalalapit yung Kapaskuhan. Kaya naman sa pagsisimula ng surpresang pag-inspeksyon ng Quezon City Veterinary Office, siniguro nila na tamang proseso yung sinusunod ng mga may-ari ng planta. Isang meat processing plant ang pinasok ng mga otoridad dito sa Novaliches sa Quezon City ngayong hapon. Agad hinanapan ng sanitation permit. Sinilip ang meat handling area. Tiningnan din ang storage area. Inalam din kung saan galing ang mga baboy na ginamit. Bakit naibibigay nyo ng mura ang products ninyo? Samantalang makalang kami. Kasi nakita namin yung longganisa is only 75 pesos per kilo. Kasi yung meat namin gamit imported, mas mababa kasi yung costing kumpara dun sa mga sa local meat natin. Mas mura lang. Well, wala naman nakitang irregularidad sa planta. Ang inaalala ng mga otoridad yung paraan kung paano naman ito ibinebenta sa palengke. Sa Balintawak Market halimbawa, nakasanayan na raw kasi itong isinasabit kung saan naka-expose sa mga langaw at alikabok. Delikado rin daw kung hahayaan itong magtagal sa room temperature. May mini-maintain a certain temperature ang mga processed products po. Pag maghapon na po sila nakalatag sa mesa, medyo nagbabago na po ang lasa nila. Minsan po nasisira na nga na nakakasira naman sa kalusugan ng tao. Ayon na mismo sa mga otoridad, mahirap tukuyin kung ligtas ang mabibiling longganisa, siomai, salami at ham, kaya mainam daw na may label ang bibilhin. Ang may-ari nitong meat processing plant aminadong dati walang label ang mga produkto pero sinimulan na raw nila ang paglalagay nito para na rin sa proteksyon ng mamimili. Mas malinis, may label. Paglabas mo ng planta, dapat nakasil para wala ng mga masagap na contamination. Pero ang ilang mamimili di alintana kung saan at paano ginawa ang biniling produkto. Ang kamurahan daw kasi nito ang unang nakakatawag pansin. Kayo marunong magtingin kung sariwa o hindi. Garantiya sa mga mamimili.
Yung ilang tindera sa Balintawa kanina, Mel, naging mailap na rin sa ating pagtatanong kung saan gawa yung kanilang mga processed meat. Pero may ilan naman na nagsabing malinis yung kanilang mga produkto. Kapo-kaplito po kami sa mga papeles sa car permit. Tsaka yung ginagamit po namin laman, garantisado pong hindi double dead. Mel, mas magiging masigasig na nga raw itong Quezon City Veterinary Office sa pag-iikot sa mga planta kung saan ginagawa itong mga processed meat. Imumungkahi raw nila na magkaroon ng storage facility yung bawat palengke para nang sa gayon ay hindi nakokontamina itong mga processed meat na kanilang ibinebenta. Kanila rin daw na imumungkahi na magkaroon o iwasan na yung pagsasabit ng mga longganisa o iba pang mga produkto sa palengke para nang sa gayon daw ay hindi rin ito makontamina, Mel. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan. Nagbanta ang North Korea na gaganti silang muli ng pag-atake sa South Korea kapag hindi raw itinigil ang mga pagsasanay militar sa kanilang hangganan o yung tinatawag na border. Kinundina na ng Secretary General ng United Nations ang naunang pag-atake. Ang anumang gusot ay dapat daw idaan sa usapan. Ayon naman kay US President Barack Obama, handang depensahan ng Amerika ang South Korea. Nakatutok si Marisol Abduraman. 영평 면사무소에 포탄이 떨어지는 장면이 Kitang-kita sa CCTV video ang aktwal na pagsabog sa Yunpyong Island matapos itong tirahin ng North Korea. Ang mga tao, karipas ng takbo. Nagliyab din ang iba pang bahagi ng Yunpyong dahil sa mga pag-atake. Wasak ang maraming bahay. Agad inilikas ang mga residente ng Yunpyong para hindi na maipit sa gulo. Akala raw ng iba, katapusan na nila. Kaya nang ligtas silang makarating sa Incheon Port, ganun na lang ang pasalamat ng mga naghihintay nilang kaanak. Pero may mga nagdadalamhati. 2 South Korean Marines ang patay sa pag-atake. Babala ng North Korea, posibleng maulit ang pag-atake kapag hindi pa raw tumigil ang South Korea sa military drills nito malapit sa border. Pero ang South Korea hindi nagpasindak. Sinuspindi na nito ang paghahati ng tulong sa North Korea at nagbanda pang makakatikim daw ang North Korea kapag muli itong umatake. Kinondena ng UN at iba pang bansa ang aksyon ng North Korea. Binatikos din ito ng Amerika na may halos 30,000 tropa ngayon sa South Korea. Tuloy din daw ang joint military exercises ng South Korea at Amerika. Kasabay ng pagtitiyak na dedepensa nila ito kapag kinailangan. South Korea is our ally. It has been since the Korean War, and we strongly affirm our commitment to defend South Korea as part of that alliance. Pero nag-iingat pa rin ang Amerika sa pagtugon sa tensyon, lalo pat may hawak umanong nuclear weapon ang North Korea. Sinasabing kaalyado rin ng North Korea ang maituturing na karibal ng Amerika, ang China. Una nang hinimok ng China ang North at South Korea na panatilihin ang kapayapaan. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Pinayuhan na mga kababayan natin sa South Korea na maging alerto sa gitna ng tensyon sa North Korea. Pero ayon sa Department of Foreign Affairs, hindi pa ililikas ang ating mga kababayan at hindi rin daw maglalabas ang DFA ng travel advisory laban sa South Korea. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa tansya ng